Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate ngayon dito. Job number 39940. Ang model ito mga kabay is TDH7213. Ito po yung Stanley na hammer drill. Ayan, meron po siyang hammer, may drill, meron din po siyang reverse. Ito po yung reverse niya sa baba, nakadikit sa switch. So ito mga kabay, ayaw daw gumana, sabi ng customer. So sasaksak natin. So yan mga kabay, wala po siyang power. Kahit galawin natin yung puno, wala. So titingnan natin mga kabay, bunutin lang natin. Buksan natin. Kung anong dahilan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. Uy! So may putol siya mga kabay, eh, no? Makikita nyo. Ito po yung kanyang putol na wire. Ayan po. Ayan. Dapat nakakabit siya dito sa kanyang brass holder. Ayan. Nalusaw po siya mga kabay. So tingnan natin yung carbon. Tapos yung carbon niya mga kabay, mahaba pa naman pero wala na po siyang wire. Natanggal na po siya. Ayan. So titisterin natin ngayon mga kabay. Ayan. Titest lang natin yung kanyang carbon brush kung meron. So ayan mga kabay, meron. Pumapalo yung carbon. So i-try natin idikit to kung gagana. Lalak lang natin yon, pipisilin natin yung switch, tapos lock natin. Ayan. Tapos lagay natin yung tester dito. Tapos dikit natin yung naputol kung gagana ba siya. So wala din mga kabay. Ayaw niya gumana. Adjust lang natin. Baka kailangan nakasagad. Tapos ulit natin. Natin kung gagana. Ayun mga kabay, gumagana. Ayun oh. Pag dinidikit ko ito, gumagana. Susubukan nating hinangin yan mga kabay. Tingnan natin kung maganda pa yung anlaw. So yun po yung dahilan niya kung bakit wala siyang tawag nito. Wala siyang power mga kabay. So ihinang lang natin yun dyan. Ayan. Kailangan lang natin kiskisin yan. Hanap lang tayo ng pangkiskis. So ayan mga kabay. Nakiskis ko na yung kanyang wire. Ayan. So tingnan natin. Didikit lang natin dito. Pati yung terminal niya mga kabay, kiskisin din natin. Para dumikit yung panghinang natin. So pag nakiskis natin mga kabay, subukan natin ihinang. Ihinangan natin yung wire. Hindi pa ganun kainit. Hindi pa siya ganun kainit. So ulitin ko mga kabay sa mga gustong magpa-repair. Punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Yun, dumikit na siya mga kabay. Ayan, tapos sinang din natin dito. Ayan. Pagdidikitin lang naman natin ito mga kabay, titesting lang natin. So yun na. Ayan po, nahinang na po natin yung kanyang naputol na wire. So try natin saksak. Naka-on pala mga kabay. Testing natin.
So gumagana naman siya mga kabay. Ang problema po, wala siyang bumubugang hangin. 'Di ba? Dapat po pag umaandar yung drill natin, merong bumubuga na hangin. Ito wala. So maaring pudpud din yung kanyang pan. Ayan. So bunutin lang natin mga kabay. So dito mga kabay, ang problema niya ito naputol. So hininang natin gumana. Ayusin natin yung hinang na yan. Pero yung kanyang brush holder mga kabay, eto, papakita ko sa inyo. Wala na pong kabitan ng carbon brush. Wala na siyang terminal. Ayan po. So naputol po yung kanyang terminal dito. Ito po. Yan. Dapat may terminal yan dito para pag sinuksok mo yung carbon, lalagay mo dito yung terminal. So ito wala na. Tapos yung kanyang carbon naman, makikita nyo mga kabay, mahaba pa. Pero wala na po yung wire na bunot. Ayan. So estimate ko yan. Brush holder. Tapos yung wire nito mga kabay, ulitin lang natin yan. Ihinang lang natin ng maganda. So yan kasi yung ginawa ko kasi ngayon, testing lang. So bubunutin natin ito mga kabay. Tingnan natin yung kanyang armature. Bakit wala siyang binubuga na hangin. Ayan. Kasi kung meron lang siyang binubuga na hangin, dapat wiring lang yun. Hihinang natin. Tapos yung kanyang carbon. So ayan mga kabay. Andito pa yung kanyang pan. Pero ayan. Pupunutin lang natin. Tigas ah. Antigas. Ayun. So gumagana naman siya mga kabay, nandiyan yung pan. Ang problema, na tawag nito, na loose thread na yung pinaka thread niya. Kaya umiikot yung kanyang armature, yung pan di na naikot. Ayan po. Yan. So kakalasin natin yan. Ganito lang yung pagkalas yan mga kabay. Lagay nyo dito. Tapos gamit kayo ng pamukpok sa armature. Yun. Kalas na. So kung makikita nyo mga kabay, kalas na po yung kanyang lock sa kanyang bearing. Ayan. Tatanggalin natin yung bearing niya. So ayan po. Ito po yung dahilan kung bakit nasira yung kanyang pan. Ayan o. Lumuwag po yung screw. Ayan o. Yung pinakalock yan dito mga kabay sa kanyang, dito yan nakakabit o. Yan, dyan. Yan, nakaganyan ang forma niyan. Tapos ito lock. So lumuwag po yung screw. Kaya po nasira yung kanyang pan. So i-screw lang natin to mga kabay. Para makita nyo kung ano yung posisyon niyan. Ganon po yung posisyon niyan. Lumuwag po yung dalawang screw, kaya po siya tumama dito sa kanyang pan. Ayan po. So umaandar yung kanyang armature, wala na siyang binubugang hangin dahil yung pan hindi na po sumasabay. Nakahinto na lang yung pan. Ayan. Dapat pag iniikot mo siya, sabay itong pan. Ayan. Yan po yung sira niya. So buo yung armature, ang problema wala po tayong mabili na pan lang. So ang estimate ko dito ay armature.
Yung lock ito, hihigpitan lang natin yan. Yan. Ayos na. So, ang pinakasira niya mga kabay ay yung kanyang armature, sira yung pan, carbon brush, nabunot yung wire, at yung kanyang brush holder. So, check natin dito sa kanyang field coil mga kabay. So, ayun, kung makikita nyo mga kabay, yung field coil niya okay naman. Wala naman po siyang sira. Ayan. Sa switch, wala naman po dahil gumagana. Sa wire, wala din. So, dito lang po talaga sa kanyang pan ang pinaka problema. Pero buo yan mga kabay. Armature, carbon brush, ano pa, tsaka dalawang brush holder. Yan po yung papalitan dito mga kabay. So hindi ko na po ipapakita mga kabay kung paano ibubuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So yan lang mga kabay. Maraming salamat. Bye bye.